Well, I'm sure nabalitaan nyo na, no, na unang-una, itong si Leandro Leviste talagang pinupuruhan, pati ang nanay nadamay. Di umano, ang ombudsman daw ay magpa-file ng plunder, no? Sinabi ko na sa inyo yan, walang dahilan para mag-file ng plunder kasi sinasabi nilang 10 billion solar project, wala pong gobyernong pera involved dyan. At saka dahil for failure na maitayo yung solar, yung prangkisa, na-revoke na, no? Pero hindi po yan plunder dahil wala namang pera na dinarambong, kumbaga. Pero bukod pa dito sa plunder na ito laban sa mag-inang Loren Legarda at saka si Leandro Leviste, talagang si Leandro ngayon ang man of the hour, no? Dahil bukod dyan, meron pa raw siyang bagong kaso na trafficking. Bakit nagkaroon ng human trafficking? Parang ako na naman, may human trafficking na wala daw complainant. Kaya daw may human trafficking, meron daw silang pinalano na tanim pokpok. Tanim pokpok. Well, di ba no? Kumuha sila ng mga, alam nyo na, mga pokpok at binayaran para daw ma-entrap itong si Executive Secretary Ralph Recto at ma-iskandalo. No? Now, ang sabi ng NBI, iniimbestigahan nila ngayon si Leandro Leviste at hindi nga daw subipot sa kanyang unang investigasyon kung pwede siyang kasuhan ng trafficking, human trafficking. Alam niyo naman, eksperto dyan sa human trafficking dahil ako daw, meron daw akong talagang pananagutan for qualified human trafficking na non-bailable. Ulitin ko po ang trafficking, ang requirement dyan, pagdating sa sexual slavery, ginamitan mo ng dahas or intimidation ang isang tao para magbigay serbisyong sexual. Okay? Kaiba nga, ang kaso na sasampan nila o pinaplano lang isang Leandro kasi hindi siya human trafficking. Yung sa akin kasi, nag-recruit sa pilitan o through intimidation para magtrabaho o gamitin ng kanilang labor. Pero yung sexual trafficking naman, yun nga, gagamitin ng dahas at intimidasyon para magbigay ng mga serbisyong sexual. Kung tanim pokpok yan, at ang sinasabi ay mga high class naman, na meron pang isang movie producer na supplier, na di umano, yan ang kumanta na magbabayad daw si Leandro Leviste, no? Nasaan ang trafficking dyan? Kasi ang trafficking dapat merong sapilitan, pananakot para magbigay ng serbisyong sexual. Pero kung talagang walang pananakot at yan ay trabaho lamang, paano magiging trafficking yan? Siguro yan yung solicitation, no? Pero sa atin naman, halos hindi na krimen yan. Wala nang parusa yan kung ikaw ay maghahanap buhay na pinakamatandang hanap buhay sa daigdig na ito. So, hindi po pwede maging trafficking yan dahil kung totoo na meron pang film producer o something promoter, ewan ko ba, basta showbiz personality na siyang nagbubugaw, ibig sabihin, hindi pinipilit ang mga kababaihan. At syempre, dahil bahalang bayan, naintindihan natin, yan ay trabaho at wala namang sapilitan. Bakit na naman nila gagawin trafficking? Kasi nga, humahanap sila ng kaso. Siguro naisip nila na hindi nila mapapakulong itong si Leandro sa pamamagitan ng plunder dahil wala nga gobyernong pondong involved dyan sa solar project niya na naudlot. Kaya ngayon, ginagawa nila ng kaso. Paboritong kaso nila ang trafficking. Yan ang kaso ni Kibulo, yan ang kaso ko. At ngayon, gagawin nilang kaso nitong si Leandro Leviste at saka yung di umano, co-conspirator niya na si dating kongresista Jerome Paras. No? So nakikita natin na talagang ang estilo ngayon dito sa undeclared martial law, talagang ikakaso nila sa mga kalaban ng gobyerno na maiingay na nais nilang patahimikin ay yung mga non-bailable cases. Gaya ng syndicated trafficking. At yan ang talagang flavor of the month nila. Kasi ewan ko ba, siguro madali sa kanila na magbayad ng mga testigo na sapilitan sila, no? Pero dito sa nalalaman na nating mga balibalita, hindi po pwede maging trafficking yan dahil walang sapilitan. Ito'y negosyo, ito'y hanap buhay ng mga babae at ng kanilang mga bugaw at kung totoong nangyari yan, well, consensual yan, negosyo. Merong kaunting parusa ang solicitation o prostitution, pero hindi po yan available. No? At as far as I'm concerned, hindi naman pinaparusahan yung kliyente unless caught in the act. No? At saka hindi ko maintindihan. Anong kaso isasampan nila? Hindi naman natuloy. Anong gagawin nila? Attempted? Frustrated? Wala namang ganun dahil ito ay special offense. No? Hindi naman ito felony, itong trafficking nito. So hindi ko maintindihan kung merong yung attempted at frustrated na syndicated human trafficking. Tingin ko stretch yan. Pero dahil itong gobyerno nito ay merong bendalo, anything is possible para lang mapakulong. Never mind kung later on makakuha ng piyansa o madismiss ang kaso. Meanwhile, kulong ka muna. At yan ang mensahe sa lahat. Pag kayo, hindi kayo tumigil ng pagpupula sa gobyerno ng bangag, ikukulong namin kayo. Siguro hindi matagal, siguro sandali lang, kulong pa rin. Ako nga po doon sa isang GC ko, nagkukwentuhan kami. No? Isa doon sa mga nagsulat doon sa GC ay si Dr. Lorraine Badoy, na kung maalala nyo, dahil sa contempt ng Kongreso, ay nakakulong ng 7 araw at sinasabi nga niya kung gaano kasakit yung ganyang karanasan. Ako overnight lang.
Pero sa akin, overnight kang makulong na wala ka namang kahit anong kasalanan, sa akin mas gusto ko nang mamatay kaysa makulong miski isang araw na wala ka namang kasalanan. Di ba po? Dahil ang kalayaan yan, kasi importante yan ang kalayaan mabuhay. Dahil tayo namang mga tao, hindi tayo inukit sa imahe ng Panginoong para ikulong. Ang mga pagkakakulong ay dapat parusa lamang sa mga nagkakasala at hindi ginagamit as sandata para patahimikin ang mga kritiko ng gobyerno na siyang ginagamit ngayon ng gobyernong ito. Kaya nga sinasabi ko, undeclared martial law, kasi kung may martial law, walang habeas corpus, hindi mo matcha-challenge. Hindi ka makakapunta ng korte para questionin yung pagkakakulong. Ganoon din kapag kinasuhan ka and unbailable. Mag-antay ka hanggang magkaroon ng hearing sa petition for bail at dahil sa tagal ng proseso sa ating mga hukuman, hindi ako magtataka kung aabot yan hanggang 6 na buwan bago ka mapalaya na wala ka kahit anong pagkakasala. Kaya ako, naninindigan ako. I would rather na maging asylum seeker kaysa makulong na isang araw na wala akong pagkakasala. Wala nga complainant laban sa akin, bakit ako magpapakulong sa kanila, di ba? At dati pang nagsampa ng kaso, yung Wilson versus Government of the Philippines, na nagsasabi na dapat paigihin ang kondisyon ng ating mga kulungan. Sabi ng Korte Suprema, yung decision daw, yung view ng Human Rights Committee na dapat na torturous ang jail conditions natin at dapat paigihin ng gobyerno, yan daw ay recommendatory lang, hindi mandatory. Kaya na-dismiss tuloy ang kaso. Kaya ngayon, yan ang aking basihan sa aking asylum. Wala akong pagkakasala, tanim kaso yan, at ang mga kulungan at torturous. At asang-ayon hindi lang sa Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seeker, kundi na rin sa Convention Against Torture, hindi ako dapat i-deport doon sa bansa na kung saan ako po pwede maging biktima ng torture at ang pagkakakulong sa presong Pilipino ay torture. Yan ang sinabi na ng UN Human Rights Committee sa kaso ng Wilson versus Government of the Republic of the Philippines. So sa akin, ang panawagan ko sa mga ginikipit ngayon, manindigan po kayo. Kailangan gamitin ng batas, kailangan sumagot kayo. Kasi maski baliwalain nila ng mga bendalo yan, kahit papano, pag kayo sumagot, pwede kayo umakyat sa hudikatura. Ako naman, kahit papano, may tiwala pa rin sa hudikatura. Ang ginagawa nila sa akin, kaya hindi ako makakakita sa Court of Appeals, hindi rin resolba ng Secretary of Justice yung aking petition for review. Pag hindi ko naman in-exhaust yung review sa Department of Justice, madi-dismiss din sa Court of Appeals. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa Department of Justice, Secretary Vida, hindi kita kakilala, pero walang personalan. May batas na po tayo ngayon, yung anti-red tape law. Sakop po kayo niyan. 10 buwan nang nakabinbin yung aking petition for review, hindi nyo ginagalaw para hindi ako makapunta ng Court of Appeals. Ayan na po. Ako po ay magsasampa na ng kaso laban sa inyo sa ayon po doon sa anti-red tape law. Dahil sakop po kayo dyan, miski kayo po ay kalihim ng isang departamento. The law applies to all or it should not apply to anyone. So ang aking advice kay Leandro at kay Jerome Paras, laban po kayo. Nasa likod nyo ang taong bayan. Alam namin, yan ay tanim pokpok. Meron tayong bagong tanim pokpok. No? Kung meron tanim kaso, tanim pokpok. At saka syempre, ang isa pang dapat pag-usapan, totoo nga ba na po pwedeng maengganyo si Ralph Recto ng tanim pokpok? Let's reserve that for another Spokes Hour. Diba? Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. At gaya na aking palaging sinasabi, no? I love you, Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Okay? Maraming salamat po and see you and bye for now.